Hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin finally ang isa sa bagong labas sa flagship smartphone today, which is the Samsung Galaxy S25 base model. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga J-Vlog, check natin. Then mga ka-J-Vlog, another full review na naman tayo, and this time, ayan, nire-review na rin natin finally ang Samsung Galaxy S25 Ultra dahil na hands-on na rin natin etong smartphone na to. So, unang-una usapang presyo muna tayo dito sa Samsung Galaxy S25. So, ito po yung base model, yung maliit. Yung 12GB 256 niya ay nagkakalaga ng 51,990 pesos. Or almost 52,000 pesos. Yung 12GB 512 niya ay nagkakalaga ng 60,990 pesos or almost 61,000 pesos. Kung makikita nyo, medyo pricey ang Samsung Galaxy S25. So yun nga, ang ka-level niya is the iPhone 16, yung base model ng iPhone 16 na almost same presyo rin naman. Tapos yung Plus version is ka-presyo niya yung iPhone 16 Plus. And syempre, Ultra is the Pro Max. So when it comes sa pricing niya, mas mura siya pag bibili nyo sa online. So sa online kasi, below SRP siya. Tapos kung interested kayo, ilalagay ko na lang yung link nito sa description box kung interested kayo mag-purchase ng S25. Pero syempre sa binavlog natin, doon sa Green Hills, below SRP lang ang mga Samsung nila. Meron nga tayo dito sa nire-recommend nating shop, Pre-Love Super Duper Good Condition na S25. Binibenta niya lang ng 40k. Benta niya lang ng 40 plus, so sobrang mura. Kaya kung interested kayo mag-inquire ng mga below SRP na Samsung, ilalagay ko po yung link ng kanilang Facebook page sa description box. I-check nyo na lang, sabihin nyo lang napanood nyo din sa vlog, matik bibigyan pa kayong discount ng shop na yan. So yun nga, when it comes sa dito sa ating full review, bibigay ko sa inyo overall thoughts ko dito sa Samsung Galaxy S25. And mga J-Vlog next, bibigay ko sa inyo yung mga gandang specs din nitong si Samsung Galaxy S25. Unang-una sa display, syempre display nito is very gorgeous. Naka-dynamic AMOLED 2X display to. So syempre naka-design tong smartphone na to for smaller, syempre naka-design to smartphone na to na maliit talaga. Nile-level up niya yung kanyang screen size sa iPhone base model, yung iPhone 16 na merong 6.1. Dito sa dito sa Samsung Galaxy S25, meron siyang 6.2 inches. So mas malaki lang siya ng konti yung screen niya sa iPhone 16. Pero when it comes sa notch, mas maliit ang notch display ng Samsung Galaxy S25 compared dito sa iPhone 16. So yun yung isang maganda dito sa smartphone na to, is yung overall screen quality niya. Napakaganda mga J-Vlog at napakaliit lang for a smartphone. Kaya kung marami rin kasing mga consumers na naghahanap ng maliit lang na smartphone na mga gamit nila for day to day. Ako, mas piniprefer ko na rin yung maliit na screen ng iPhone 16 Kumbaga pag nagva-vlog ako, mas gusto ko yung very portable lang. Madali lang siyang hawakan, hindi siya sobrang bigat. Although yung mga Pro Max naman and Ultra ng Samsung and iPhone is naka-titanium na naka-design for lightweight. Pero mas iba pa rin yung experience mo pag maliit na smartphone yung gamit mo. So dito sa Samsung Galaxy S25, when it comes sa portability and for one-handed operation, napakagandang gamitin nitong smartphone na to. Maliit yung display niya pero very premium, napakaganda ng color reproduction. Maganda pa doon yung protection niya is Corning Gorilla Glass Victus 2 protection, 120Hz screen refresh rate. Ito si Samsung Galaxy S25. Number 2, syempre, of course, sa Galaxy AI. Syempre, support tong smartphone na to sa Galaxy AI, isang pinaka na magandang feature ngayon ng Samsung smartphones. Naka-Android 15 na to out of the box with One UI version 7. Kaya kung naghanap kayo ng isang napaka-high-tech na smartphone na merong outstanding AI performance, mas maganda to be honest yung AI ng Samsung, lalo na pag nagbubura kayo ng subject compare sa iOS. Nakita na rin natin yan sa mga ibang post na mas accurate ang AI enhancement ng background ng Samsung compare sa Apple Intelligence. Pero syempre, nasa pa yan nasa development stage pa rin ng ang iPhone Next mga ka-J-Vlog, ang isang reason kung bakit napakaganda nitong Samsung Galaxy S25 is yung chipset. It is equipped with Snapdragon 8 Elite. Compared doon sa kanyang predecessor na naka-Exynos pala yon. Ang naka-Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nun is yung yung Ultra.
Nasa version pa rin, depende sa variant yung Snapdragon ng base model. Pero dito, naka Snapdragon 8 Elite na to. Kaya when it comes sa performance, gaming, lahat ay napaka-solid. Biruin mo, napakaliit ng smartphone na to. Pero yung performance ay napakabangis. Kaya kung naghanap kayo ng isang very portable gaming device, maganda rin i-consider ang Samsung Galaxy S25. Sa camera, syempre si Samsung ay very well known pagdating sa outstanding camera performance. It is equipped with 50 megapixel main camera, 12 megapixel ultra-wide camera, and a 10 megapixel telephoto lens. So, when it comes sa photo enhancement, maganda yung mga po-provide ng Samsung. Ilang beses, ako, Samsung user ako, ilang beses ko na na-try yung napagandang camera ng Samsung. Kaya dito sa Samsung Galaxy S25, consider nyo na yung performance nito when it comes sa camera is outstanding. Support niya rin ng 8K video recording sa rear camera. Kaya kung naghanap din kayo ng very portable smartphone na pwede nyo gamitin for making contents, maganda rin itong si Samsung Galaxy S25. Hindi kayo mangangawit kung baga gamitin itong smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog, sa design and build quality. So syempre, very well known din si Samsung pagdating sa durability ng kanilang devices. Kaya dito sa Samsung Galaxy S25, basahan nyo na maganda naman yung overall neto build quality. Meron siyang aluminum frame. Quick reminder lang, sa S25 Ultra natin makikita yung titanium. So aluminum frame pa rin to with matte glass. Na maganda dito, it's siya, water resistant. So meron siyang ingress protection 68 or water and dust resistant. Kumbaga, pwede nyo ito malublob sa tubig with certain deep and certain time. Huwag kayo matakot na malublob to sa tubig. Pero again, there's a limitation pa rin sa ingress protection 68. Pero yung ingress protection na yan, nandyan pa rin naman yan doon sa mga predecessor niya. So, ano lang naman kumbaga for a flagship device, asahan na natin na may gatong protection na rin itong mga Samsung Galaxy S25 series. So, lang mga ka-J-Vlog yung nagustuhan ko at magandang reason kung bakit din okay i-purchase si Samsung Galaxy S25. So sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes dito sa smartphone na to. So ito yung design at build quality ng Samsung Galaxy S25. So napakaganda rin nung nung form factor niya. Very siya, portable lang. So ito yung difference niya sa S24. So yung camera pa lang pang malakasan na, 'di ba? Ang laki agad nung module dito sa S25. Pero when it comes sa design-wise, hindi naman sila ganun nagkakalayo. And pati sa form factor, pareho silang box type, matte glass. Ayan. So, focus na natin itong S25. Meron siyang triple rear camera system. Maganda din itong smartphone na to at okay na okay siya for one-handed operation lang. So, sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman is microphone to. Left side wala tayong makikita. Sa baba is yung SIM tray, microphone, Type-C, at yung speaker grill. So, dual steer speakers itong Samsung Galaxy S25. Isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa earpiece. So, pag in-open natin itong smartphone na to, ayan, bubungad sa atin yung napaka-cute ng display ng S25. So, naka One UI version 7 na to with Android 15. Napakaganda ng display. Camera, try natin. Try natin yung camera. 256 na sabi niya? Photo. Pakalinaw. Ultra wide is 0.6. Hindi ko na maintindihan to. Photo niya, napakalinaw ng camera nitong S25. Grabe, very detailed. Sa camera, explore natin. So, meron nga siyang ultra wide camera na 0.6. So, mas wider pa rin ang ultra wide camera ng mga iPhone, 0.5. Meron tayong 1 time, 2 times, 3 times, 10 times, 20 times, 30 times. Digital zoom tayo dito sa Samsung Galaxy S25 Ultra. Sitaw. Tapos, meron tayo ditong portrait mode for background blur. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 8K video recording up to 30 FPS. Ayan. So maganda doon, 8K siya, pero meron tayong super steady na hanggang Quad HD Plus lang. 4K video res up to 60 FPS naman. So meron tayo dito mga iba't ibang modes pa sa S24, S25. Meron tayong more, meron tayong Pro mode, Pro video, night mode, food, panorama, slow motion, hyperlapse, portrait,
dual recording at single take. Sa front facing camera naman, ayan, ang video niyan is up to 4K video recording, 60 FPS sa front facing camera netong Samsung Galaxy S25. Meron din tayong portrait mode for background blur dito sa smartphone na to. So ang dami nating pwede magawa dito sa Samsung Galaxy S25. Napakaganda, sobrang liit lang nitong smartphone na to. So yun mga J-Vlog, ang pinaka main na tanong kung maganda nga bang i-purchase si Samsung Galaxy S25. Overall specs naman nitong device na to is maganda. Kung ano, at ang maganda doon, yes, very expensive siya sa kanyang SRP. Pero pag binili nyo ito sa online, mababa nyo lang makukuha itong Samsung Galaxy S25. At yun nga, ang kalaban niya is si iPhone 16. Kaya when it comes sa pricing, nandun naman yung kanyang pagiging expensive. Kaya kung gusto nyo makatipid, purchase ng S25, maganda bumili kayo sa online, so sa official store ni Samsung. Pero pag pre-order naman neto, makukuha nyo na magandang deal ng S25 series. Kumbaga malaki matitipid nyo, marami ring freebies. Kaya sa specs niya, yes, flagship smartphone itong si Samsung Galaxy S25. Maganda siya i-purchase kung galing kayo sa S22 or S23. Pero pag galing kayo ng S24, hindi po. Napakakunti lang nung difference ng S24 at S25. Maraming nga pinipurchase ngayon ng S24 compare sa S25 pagdating sa Ultra. Pero dito sa S24 and S25, kung performance din naman ng chipset, syempre marami ring ipiprefer ang Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Pero kung kakabili nyo lang naman last year ng S24, hintay-hintayin nyo na lang muna na mag-upgrade pa ng S26 kasi chipset lang ang pinaka main factor ng kanilang difference Pero hindi naman mabagal yung Exynos na nilagay ng Samsung dyan sa S24. Na-try ko na rin naman ng Samsung Galaxy S24. Very snappy yan for a flagship chipset ng Exynos. Kaya don't worry when it comes sa performance din naman ng S24 compare sa S25. Kung ano naman din kayang gawin ng S25 ay kayang gawin din ng S24. Kaya kung galing kayo sa S24, hindi po sulit mag-upgrade sa S25. Siguro maghintay pa kayo ng S26 or S27 sa complete redesign and complete changes din na mangyari sa S20 dun sa mga S-series na yon. Kasi to be honest, ang pinaka main key factor ng upgrade ng S25 sa S24 is yung kanyang chipset. Yung parang marami ring nagagawa sa AI. Parang nag-focus din si Samsung ngayon sa upgrade sa AI compare sa sa hardware ng kanilang device. Kaya yun, nakikita ko rin naman sa Green Hills maraming nagpe-purchase ng S24 Ultra compare sa Samsung Galaxy S25 Ultra kasi sobrang konti lang ng price difference ng dalawang device na yan. Again, kung bibili kayo ng napabagsak presyo below SRP na Samsung, doon tayo sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills. Below SRP sila, may available silang brand new and pre-love na mga Samsung. And nakakita nga tayo ng pre-love na Samsung Galaxy S25 doon na super ganda ng condition. Super slightly used na pre-love na Samsung Galaxy S25 sa halagang 40 plus. And napakagandang deal nyo ma-purchase yung Samsung Galaxy S25. So yun, kung interested kayo kung interested din kayo dito sa Samsung Galaxy S25, ilalagay ko rin naman yung link niya sa description box, yung official online store ng Samsung. At meron din tayong mga meron din tayong mga ni-refer na shop sa Green Hills. I-check nyo na rin po yung link nila sa description box. PM na kayo, sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog, bibigyan pa yung matic discount ng shop na yan.